Alexandra, Alexandra! Inalog pa niya ang balikat nito. Timihaya lang itong lalo. Kinuha ni Enzo ang marker sa drawer at ginuhitan ang mukha ng babae na para bang pusa. Tawang-tawa siya sa kalokohan niya. Sa kanya ulit to sinubukan gisingin. Alexandra, Alexandra! Inalog ulit ni Enzo ang balikat ng babae. Nagmulat to ng mata at gulat na gulat nang makita siya. Napabalikwas to ng upo. Si Enzo na may biglang napatayo. Nalaglag ang tuwalya niyang nakatapis sa bewang. Si Alexander naman nagpalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa kanyang junior. Tinakpan ni Alexandra ang mga kamay ang mga mata. Nag-iwan lang ng butas para may makakita, sabay sigaw. Tumakbo to palabas ng kwarto niya. Si Enzo na may natauhan sa pagkagulat at ibinalik ang nalaglag na tuwalya sa kanyang bewang. Loko-loko yun na. Napakamot si Enzo sa ulo. Ano ka ngayon? Sa kanya nilapitan ang pinto ng kanyang kwarto at nilock. Alexandra's POV. Nararamdaman ni Alexandra na may yumuyugyog sa kanyang mga balikat. Pagmulat niya ng mata si Enzo, ang lapit sa mukha niya. Ang akala niya hahalikan siya nito, kaya't ang instinct niya ay ang lumayo kaagad. Subalit napatayo ang lalaki. Nalaglag ang tuwali nito. Saglit siyang nagulat at tinignan ng dalawang ulo sa harapan. Noon lang siya nakakita ng aktwal at sa taong ito pa. Bigla niyang tinakpan ng kanyang mga mata at saka siya sumigaw. Nagmamadali siyang nababas ng kwartong yon. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at naglock din agad ng pinto. Habang hapo na napakiramdam niya, hindi niya kinayang nasaksihan. Grabe naman yun, akala mo naman mananaksak. Tsaka humiga siya, nakilig. Ano kayang pakiramdam na, ay, sobrang kinikilig talaga siya. Di ni Alexander lubos maisip na makitang hubad ang kanyang crush, matutupad ka agad. Napakaganda ng mukha nito. Kahawig nito si Jungkook ng BTS. Kaya ang kanyang kwarto puno ng poster nito. Napahawak siya sa kinakabahang dibdib, iniisip niya, paano kung di siya umalis? Or nagubad na lang sana siya, may mangyayari kaya? No. Maharot ka talaga, Alexandra eh. I-reserve mo na lang yung sarili mo, no? Saway ni Alexandra sa sarili. Hindi niya tuloy malaman kung paano pakikiharapan ulit si Enzo ngayong kailangan nilang umalis, mamaya para sa counter. Nagpalakad-lakad siya sa kwarto niya. Kagat-kagat ang kanyang daliri. Nahihirapan si Alexandra kapag distracted siyang mag-isip. Naiinis siya dahil tuwing pipikit siya, katawan ng lalaki nakikita niya, lalo na ang maladones itong katawan at ang alaga nitong ahas. Paano ka haharap sa kanya ngayon, ha? Matatarahin mo pa naman yon. Naku, Alexandra, ha? Kinakausap niya ang sarili sa harap ng salamin. Anong gagawin mo ngayon, ha? Ano? Ay, kabayo! Nagulat si Alexandra sa mga katok sa pinto. Kaagad niya tong binuksan. Si Malena. Bruwa ka? Nagmamadali tong pumasok sa kwarto niya at isinara ang pinto. Nakita kita kanina, nagmamadali kang pumunta dito. Si Enzo naman bigla nagsara ng pinto. Ano? May nangyari ba? Chismosa ka talaga? Kinurot ni Alexandra to sa tagiliran. Wala nga, aray naman, sabi nito. Ba't parang nanghihinayan ka na walang nangyari? Ano, gusto mo ba may mangyari? Malamang ayoko, saka na kapag kasal na kami. Sagot ni Alexandra at saka naupo sa kama. Bakit ka ba sumisigaw, gaga? Tumabi to sa kanya. Kasi napabuntong hininga siya. Kasi ano? Naghihintay ito ng sagot. Nakita ko yung ahas niya. Namula si Alexandra pagkasabi. Unti-unti lumiwanag ang mata ni Malena, tsaka kilig na inuga ang katawan niya. Oh my God, tili nito. Tapos ano pa? Malaki ba ha? Ganito oh. Tinuro ni Alexandra sa babae ang braso nito. Payat si Malena kaya't yun ang ginamit niyang reference. Ay! Halos maalog pati utak niya kakauga nito. Swerte mo naman. Muntik na palang madaligan ng bulaklak. Grabe, nakakaingit ka talaga. Baliw, ano naman nakakaingit dun? Di ko naman nahawakan. Hoy, at least nakakita ka ng actual. Yung touching to follow na lang yun. Pero parang nahihiya ako eh. Ikaw din naman. At bakit? Naku, kung ako yun, dinakma ko na yun eh. Pinakita pa ni Alexandra ang sukat sa daliri. Nagkatawanan sila ni Malena. Pero totoo, nahihiya ako. Sa bagay, baka nasasabi ko lang to kasi hindi naman sa akin nangyari. Paano yan, aalis kay mamaya?
Di naman kita pa pwedeng samahan. Si Lolo kasi, binilihan kong magbubuntot sa'yo para naman daw makapagsarili kayo. Naamoy yata na baka bibit-bitin mo na naman ako. Hala, plano ko talaga yun. Ano bang sabi ng nanay mo? Huwag daw ako makulit. Mag-aral na lang daw ako tumulong dito sa gawaing bahay. Apo to sa pinsan ng lolo ni Enzo, pero magkakasama silang lumaki. Matanda lang si Alexandra ng 5 taon dito. Binibaby na nila ito noon pa man. Nung mamatay ang tatay nito, doon na ito tumira at ang nanay nito sekretary ng matanda sa bahay. Sa private school to nag-aaral, kaya ang tawag dito sa sarili katulong na sosyal. Hindi naman din to obligado magtrabaho, pero dahil sa ina nito, pinapatulong ito sa mga gawaing bahay. Nung bata pa sila, ate at kuya ang tawag nito sa kanila. Nung magdalaga na, ayaw na nito, para daw mukha lang silang magkakaibigan. Sa dulo ng pasilyo ang kwarto ng mag-ina. Malaki yon kumpara sa kanyang kwarto, dahil 2 silang magkasama. Ito ang tagasalo sa lahat ng pinagliitan niyang damit, kaya hindi na rin to bumibili pa. Mas gusto nito yung galing sa kanya, dahil magaganda pa naman daw at saka makakatipid pa raw ito. Loka ka, mag-aral kang mabuti. Ang tagal ko pa kasi gumraduate 1 taon pa, reklamo nito. Sabi ni Lolo kapag di raw ako nakatapos, gagawin na lang niya akong katulong dito sa bahay. Huwag ka na lang maingay ha. Simula first year, dance lister ako no. Dinodoktor ko lang yung result para di halatang matalino ko. Alam mo kasi si Lolo, pag nakitaan ka agad ng potensyal, isasaba ka agad nun sa opisina. Ayoko nang ganun. Gusto ko mag-focus sa pag-aaral. Nagulat si Alexandra sa sinabi nito. Akala niya wala itong alam. Ngayon niya na-realize na matalino pala ito. Ang galing mo, sabi niya. Paano mo naisip yun? Sana naisip ko rin yan. Nung nag-aaral pa tayo, nakita ko yun. Nung college na kayo, pagod na pagod. Kaya sabi ko ayoko ng ganun. May natutunan ka na naman sa akin, no? Wag ako. Bida-bida ka naman talaga eh. At ikaw? Kinilin ni Alexander ito tang kilititi. Napahiga ito sa kama kakatawa. Makakatok sa pinto ang nagpatigil sa kanila. Baka ang mama, sabi ni Elena. Itago mo ko. Nagtago to sa loob ng closet. Binuksan niya ang pinto. O tita, bakit po? Tanong ni Alexandra sa ina ni Malena. Pasensya ka na Alexandra ha. Nandyan ba si Malena? Kanina ko pa hinahanap at nagpapatimpla ng kape ang lolo ninyo eh. Nawawala na naman ang batang yun. Naku tita, hindi ko po nakikita si Malena. Tanggi ni Alexandra. Sige, hahanapin ko na lang. Lagot sa akin ang batang yun. Saka inilagay ng mama ni Malena ang hintaturo sa mga labi at itinuro ang tsinelas nito. Napakamot si Alexandra sa ulo. Sinara nito ang pinto at saka lumapit na sa closet. Umalis na ba si Mama Alexandra? Tanong ni Malena mula sa loob ng closet. Hoy! Binuksan nito ang closet niya at nagulat to pagkakita sa ina. Ikaw na bata ka. Piningot to ng nanay nito. Dinadami mo pa sa kalokohan mo si Alexandra? Sorry Malena, nakita ni tita yung tsinelas mo eh. Napakamot siya sa ulo. Aray, ma, joke lang ma. Sumusunod to sa ina habang hawak ang tenga. Kahit kailan ang kulit mo talaga. Gigil na gigil ito. Pasensya ka na Alexandra. Sorry Malena. Napangiti na lamang siya. Sanay na si Alexandra sa ganoong senaryo. Pinapanood niya ang mga ito pagbaba ng hagdan. Tsaka siya napalingon sa kwarto ni Enzo. Naroon din to sa pinto at nakasilip. Nagkatinginan sila. Kinindatan siya ng lalaki. Bigla niyang sinara ang kanyang pinto at napasandal doon. Diyos ko po, ang gwapo! Enzo's POV. Narinig ni Enzo para nagkakagulo sa labas ng kanyang kwarto, kaya binuksan niya ang kanyang pinto. Pagsilip niya, bitbit na naman si Malena sa tenga ng kanyang ina. Malamang tinaguan na naman ito ang ina, kaya nagalit ang huli. Napatingin siya kay Alexandra at natatawa din to. Hinahabol ng tingin ng kaibigan na si Malena. Sigurado si Enzo, tinatago na naman ni Alexandra si Malena. Napatingin sa kanya ang babae. Kinindatan niya ito at bigla itong pumasok ng kwarto at nagsara ng pinto. Siya naman ay napapailing. Ganon talaga siguro kapag wala pang boyfriend. Tsaka niya tinuloy ang naudlot na pagbibihis. Maghahanda na siya para sa lakad nila ng babae. Nagsuot lang si Enzo ng polo shirt at pantalon. Naglagay siya ng wallet at panyo sa bulsa. Naglagay ng konting kolon. Sinuot ang Nike na sapatos, tsaka nanalamin.
Nang makita niyang ayos ng itsura niya, lumabas na siya ng kwarto. Saka niya kinatok si Alexandra. Bumalik ka! Masayang bunga nito sa kanya. At basta nitong binuksan ng pinto, saka tumalikod. Isa namang pinto, sayang ang lamig. Utos ni Alexandra. Sumunod naman si Enzo. Napagalitan ka na naman, no? Ikaw kasi, iniutusan ka naman pala. Inuna mo pang chismis. Nakita pa niya paano mag-lotion ng dalaga. Di ni Enzo alam kung magsasalita ba siya o hindi dahil baka nag-enjoy to sa pagkukwento. Pakilagyan naman ako ng lotion sa likod, sabi ni Alexandra. Talagang malaki ang tiwala nito kay Malena dahil hindi man lang to tumitingin. Pasensya ka na. Ayoko rin naman sabihin sa mama mo na nandito ka pero nakita niya kasing tsinelas mo eh. Ganyan ka kapag nagtatampo ka sa akin, di ka nagsasalita. Inabot ni Enzo ang lotion. Binaba ng babae ang tuwalya hanggang sa balakang. Nilagyan niya ng lotion ng kamay. Sanay siya sa ganito. Madalas na ginagawa niya to kay Bianca. Inagod niya ang likod nito. Teka, bakit may lalaki ka? Tsaka palang naisipang lumingon ng babae. At yung harap sa kanya, sisigaw sana to. Pero agad ni Enzo na natakpan ang bibig ng babae. Pinipilit alisin ni Alexandra ang kanyang mga palad. Huwag kang maingay, ano ka ba? Saway ni Enzo dito. Lalo pang nandaki ang mata nito nang maramdaman na hulog ang tuwalya na kasapi sa katawan. Kakaalis ng kamay niyang nakatakip sa bibig nito. Napanunok si Enzo. Ito ba yung sinusubukan ko kanina? Kita niyang hintakot sa mata ng babae. Talagang nanlalaki ang mata ni Alexandra. Just calm. Unti-unti ni Enzo inalis ang kamay. Nakapanti naman ang babae, subalit ang katawan nito hantad na hantad. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang tuwalya ng babae, ngunit nagtangka itong sumigaw. Nagmamadali siyang hawakan to sa bato katalikan. Ngayon lang ni Enzo natikman ang labi ni Alexandra. Ang bibig nito lasang toothpaste. Ramdam niya rin ang panlalambot ng tuhod ng babae, kaya niyakap niya isang braso sa bewang nito. Hindi ni Enzo maintindihan ang sarili. Bigla siyang nadarang sa katawan nito. Ang lamig ng aircon di kayang alisin ang init na kanyang nadarama. Lumalim ang kanyang halik at naramdaman niya ang pagtugon nito sa kanya. Kahit di marunong humalik ang babae, yumakap to ng kusa sa kanyang leeg. Nagtatalong isipan niya at ang kanyang puso. Marahil nadala din to sa kanyang mga has na dila at labi. Unti-unti inihiga niya sa kamang dalaga na di binibitawan ng mga labi. Pagkahiga ni Alexandra, nagmamadali si Enzo na nagubad ng damit, saka binalikan ang labi nito. Pinagapang niya ang labi sa leeg nito. Hinalik-halikan niya ang mabangong leeg ng dalaga. Unti-unti ibinaba niya ang mga labi sa balikat ni Alexandra. Ang mga buto nito sa collarbone na nagpapatindi ng kaseksihan nito. Kahit papano nakatikim na rin si Enzo ng mga babae, ngunit ngayon pa lang siya makakatikim ng buong buo. Siya ang mauuna. Bakit? Nagtataka to. Pinagayaman ng kanyang labi at mga kamay ang malaking biyaya na pagmamayari ng babae. Mukhang magkakasala pa ata siya kay Bianca. Bigla, umilaw ang kanyang isipan. Lumayo siya sa babae. Bali ang ginagawa natin. Ayoko magkasala kay Bianca. Pangalawa, ayaw kitang babuyin. Ayoko mawalan ka ng tiwala sa akin. Saka ni Enzo kinuha ang kumot at ibinalot ang babae. I'm sorry, Alexandra. Kinuha na ni Enzo ang damit saka isinuot. Bago siya lumabas, nagsalita siya habang nakatalikod. Magbihis ka ng maayos, please. Baka sa sunod, di talaga ako makapag-isip ng tama. Kaya pasalamat ka na lang. Kaya ko pang pigilan ng aking sarili. Tsaka na si Enzo lumabas ng tuluyan. Pumunta siya sa kwarto at dari-dari naghubad, pumunta sa banyo. Nagpalagaslas siya ng malamig na tubig. 5 minuto si Enzo na nagbabad sa tubig. Nang lumabas siya at makapagbihis, narinig niya pa ang boses ni Alexandra na tumatawa kausap ng kanyang lolo. Wala lang siguro sa kanyang nangyari dahil wala naman siyang pagtingin sa akin, sabi ni Enzo sa sarili. Hindi si Alexandra makagalaw pag alis ni Enzo. Akala niya talaga isusuko niya na ang bataan dito. Ngunit naudot ito at hinawakan niya ang mga labi at ang kanyang katawan. Por Diyos por Santo, Alexandra, muntik ka ng matikman na lalaking mahal mo ha. Kung di siguro nakapag-isip yun, baka isa ka ng butas na isda ngayon, sabi ni Alexandra sa sarili. Bumangon na siya, nag-ayos ng sarili. May mga marka siya sa katawan. Bigla siya nakaramdam ng hiya. Ano ang mukhang ihaharap ko sa kanya? Tanong ni Alexandra sa sarili.
Dahil isa siyang kikay girl, sinuot niya ang kanyang shorts na mataas sa hitang iksi. Isang hanging blouse na may kapartner na maong jacket. Ilang beses may nagtanong sa kanya kung gusto niya bang maging modelo o artista, pero hindi naman niya gusto yon dahil ayaw niya ng crowded. Ang rubber shoes niyang white, bumagay din sa suot niyang damit. Kinuha ni Alexandra ang kanyang sling bag at sombrero na pang K-pop. Pagbaba niya ng hagdan, naroon ang lolo ni Enzo at ni Malena. Kinukulit nito ang matanda. Sasama ko sa kanila, lolo? Sige na, pangulit pa nito sa matanda. Sasama ko sa kanila, lolo? Sige na, pangulit pa nito sa matanda. Ayaw pumayag ng mama mo at saka mag-aral ka. Ang baba ng mga grades mo eh. Lolo naman, napakamot ito sa ulo. Nakanguso to ng maabutan. Ni Alexandra? Aba nga naman. At sino napakagandang dilag na ito? Bati sa kanya ng lolo ni Enzo. Ako lang po ito ang pinakamagandang feature, Mrs. Honazan. Ganting biro ni Alexandra dito. Anong hinihingi mo kay Lolo Malena? Sasama daw sa inyo. Napagalitan kasi to kanina. Tinaguan naman ng mama niya. Lolo, binibiro ko lang naman si mama. Papayag naman yun kapag kayong nagpaalam eh. Saka ka na pumunta sa mga ganong lugar kapag ikakasal ka na. Yun ay kung may magkakagusto sa'yo. Pwede ka nang lagyan ng papel at bali pa rin. Biro pa ni Lolo dito. Nagkatawanan sila ng malakas. Ang galing talagang mga asar na matanda. Alam nyo, Lolo, isasama ko kayo kapag nangyari yun. Sagot ni Malena sa matanda. Lokong bata talaga to eh. Tsaka piningot ito si Malena. Lolo naman, mana ako sa inyo eh. Hawak pa nito ang tengang namumula. Nakuhang atensyon nila ni Enzo na pababa ng hagdanan. Nahigit ni Alexandra ang paghinga. Nakangiti ito. Di niya lang batid kung para ba sa kanya o sa lolo nito. Enzo, sinalubong ito ni Malena at saka humawak sa braso ng lalaki. Sabihin mo naman kay lolo, isama niyo ko. Hindi ka papayagan ng mama mo, no? Ginulo ng lalaki ang buhok ni Malena. Huwag ang buhok ko. Mahal na nagastos ko dyan eh. Awat ito kay Enzo. Hindi ka pwedeng sumama. Naku, wala rin ako mapapala sa'yo. Di makapaniwala si Malena sa mangyayari sa kanya. Lord, ibigay mo na lang ako sa sunod sa ibang kamag-anak. At ito na naman, bakit kaya hindi ka na lang nag-artista? Tanong ni Enzo at hinarap ang pinsan. Malena! Narinig nila ang boses si Tita Claudia, ang ina ni Malena. Pumunta ka na doon, baka pingutin ka na naman nun. Taboy ni Lolo Harry kay Malena. Nagmamadali na umalis na si Malena. Baka natatakot mapingot muli ng ina. Tumayo si Enzo at namulsa. Tumingin to sa kanya pero umiwas si Alexandra ng tingin. Nagkukunwari siya na nakatingin sa iba at ginagala ang mga mata. Aalis na kami, Lolo? Paalam ni Enzo. Nag-message na sa akin doon. Okay na raw ang mga damit for fittings. O iha, ready ka na ba? Tanong ng matanda sa kanya. Opo, ready na po ako. Tumayo na si Alexandra at nagpaalam na sa matanda. Aalis na po kami, Lolo. Sige, mag-ingat kayo. Nagmano siya at tumalik sa matanda. Saka siya kinurusan sa hangin. Ganon din ang ginawa ni Enzo. Pinagbukas si Alexandra ng lalaki ng pinto. Sasakay na sana siya ng kanyang kotse nang pigilan siya ni Enzo. Isang sasakyan lang gagamitin natin, yung sa akin lang, para naman hindi ka na magdadrive. Di na lang si Alexandra nagsalita. Gumilid siya sa passenger seat. Pinagbukas siya ng pinto ng lalaki. Salamat. Ikinabit niya ang kanyang seatbelt. Sumakay na rin ang lalaki sa driver seat. Automatic na nagbukas sa malaking gate. Pinaibis na ng lalaki ang sasakyan. Sa labas lamang din si Alexandra nakatingin. Nagsuot siya ng shades para hindi makita ng lalaki kung nasa ng kanyang mga mata. Nakasilip siya sa labas at nagkukunwaring tulong. Malayo-layo rin ang kanilang pupuntahan. Ahem! Tikim ni Enzo. Hindi niya ito pinapansin. Pusa! Sigaw nito sabay preno. What? Tanong ni Alexandra dito. Napatingin to sa kanya. Nakataas ang paa niya sa harap ng kotse. Di man lang siya natinag sa ginawa nito. Tiningnan niya ang lalaki sa madilim na salamin niya. Kita ni Alexandra ang titig nito sa kanya. Galit ka ba? No. Eh bakit yan ang inaarte mo? Nothing, just drive.
Sagot niya dito. Napailing na lang ang binata sa isinagot niya. Hindi ata ito makapaniwala sa mood niya. Sinong di maiinis, nasa kalagitnaan ng langit, biglang mabibitin masisira talaga ang mood niya. Di na rin nagsalita ang binata hanggang makarating sila sa destinasyon nila. Di na to nag-abalang alalayan pa siya, pesa talaga. Ang taas itong sasakyan niya sira ulo. Lalo pa si Alexandra nainis nang mauna itong pumasok. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong agad siya ng isang courier assistant. Ma'am, ano pong kailangan nila? May mga pangdibo po kami dito. Kasama po ba ang parents? Alicia, siya yung bride to be ni Sir Pogi? Sabi ng baklang may bidida sa leeg. Naku ma'am, sorry po Ang bata niyo pa po kasing tingnan 25 na po ako. Ngumiti si Alexandra. Saan po ako magsusukat? Naroon pong fitting room ng mga bride. Nihatid pa siya nito sa mag-a-assist sa kanya. Isang magandang babae ang naroon. Nakangiti ito nang pumasok siya. Ma'am, pasok po kayo. Ito na po yung mga gowns. Pinili ni Alexandra ang isang gown na see-through, tas may mga laces na naka-embroid. Na-in-love siya sa itsura nito. Miss, ito po. Tinuro niya dito sa assistant. Good choice po, maganda nga yan. Siguradong kayo lang ang meron kasi hindi po kami nag-uulit ng designs. Kinuha nito ang gown at nasist siyang magsukat ng gown. Namangha si Alexandra dito. Hakab na hakab ang katawan niya, ang sexy niya. Oh, napahawak siya sa bibig. Ako ba to? Ang ganda niyo po, para sa inyo talaga yan, sabi ng assistant, saka pinaikot ang tinutuntungan niya. Bumukas ang kortina, naroon na si Enzo in suit. Tinapunan lang siya ng tingin nito pero saglit lamang yon. Tumungo ulit ito, ngunit dahan-dahan ulit ang angat ng paningin. Titig na titig to sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.